good social stability in the coastal communities means no youth can be enticed to do criminal acts. Piracy remains a function of economics. So this is the metric. The government actually succeeded in improving the quality of life of our people, even in the south. Hindi matanggap ng mga kongresista ang sagot ng Bureau of Customs sa issue ng TARA system kung saan may katiwalian sa pagpasok ng shipment sa mga pantalanda. Muntik pang mapatawan ng contempt ang isang opisyal ng BOC sa pagdinig ng Quadruple Committee. Ayon sa mga dating hepe ng BOC, umiiral pa rin ang TARA system sa ahensya sa kabila ng kanilang mga hakbang para sugpuin ito. Meron pa bang grease money o tara dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about the TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, see. alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? You're a lawyer. My goodness. Humarap si dating Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee. Tumanggi si Grijaldo na sagutin ang mga tanong ng mga kongresista at nanindigan sa naging pahayag nito sa Senado kung saan kinausap umano siya ni the Quadcom co-chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante ukol sa reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. Dahil dito, pinatawan siya ng contempt at iniutos ang kanyang paglipat sa detention sa Station 6 ng Quezon City Police District. Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. Umakit na sa 250 ang mga naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban sa bansa simula noong January 12, 2025. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rando Tuanyo, pinakamarami sa naaresto ay mga sibilyan na nasa 234. Mabot na rin sa 255 na baril ang nakumpiska kung saan pinakamarami ang revolver at pistola. Ang mga naaresto ay nahaharap o mahaharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Paalala ni Colonel Tuanyo sa publiko, bawal ang pagbibitbit ng baril ngayong election period kahit na mayroong permit to carry firearms outside the residence. Tanging ang mga mayroon lamang otorisasyon mula sa COMELEC ang papayagan na magdala ng armas. Palawan is truly the last frontier of the Philippines, and it can be right at your doorstep. Invest, set up your roots, reconnect with nature here at Sonrisa Gardens. Nais nating ulitin, palalahanan yung ating mga kababayan na nagsimula noong January 12, 1201, yung COMELEC gun ban, na ang pagdadala ng armas, ito po ay sinuspindi kahit na ikaw ay may PTC-4. Maliban na lamang doon sa mga nabanggit na resolusyon ng COMELEC na ikaw ay maaari magdala. Ngayon, pinahihintulutan lang po tayo kapag ikaw ay nabigyan ng exemption. Kaya pakiusap noon ng ating chairman sa COMELEC, Atty. Perolino, na makipag-cooperate tayo sa ating Philippine National Police pagdating sa checkpoint na mapupuntahan natin. One is, makipag-cooperate tayo at kung maaari naman kung ikaw naman ay binigyan ng exemption ng COMELEC, na dalhin natin yung kaukulang mga dokumento o papeles para ipakita natin sa mga nag-checkpoint natin ng law enforcement agency na ikaw ay otorisado na magdala ng atin. Muling naantala
ang nakatakdasan ng ballot printing ngayong araw, January 22, dahil sa mga panibagong temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Ayon sa Commission on Elections, COMELEC, aayusin nila ang 1,667 ballot face templates upang maisama ang pangalan ng lahat ng mga kandidato na ipinalalagay ng Supreme Court sa balota. Nilinaw naman ni Chairman George Erwin Garcia na itutuloy ang mock elections sa Sulu upang subukan ang buong sistema ng eleksyon. Na medyo magre-reset tayo ng printing, baka hindi matutuloy lang kaagad. Siyempre, aayusin pa muna muli yung serialization, pagkatapos yung database natin, aayusin na muli. Balita ngayon. Kinumpirma ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera na na-ospital si KOJC leader Apollo Kibuloy matapos mahirapan sa paghinga. Una siyang dinala sa Rizal Medical Center noong Sabado kung saan na-diagnose siya ng community-acquired pneumonia bago inilipat sa isang pribadong ospital. Tiniyak naman ni Bustinera na maigpit ang seguridad habang nananatili si Kibuloy sa ospital. Balita ngayon. Handang makipagtulungan ng